Hello sa lahat ng mga Upcoin members. So, padami na tayo ng padami, ano? Tsaka marami na rin yung nag-i-inquire kung paano mag-upgrade at mag-deposit ng account sa Upcoin. So, ito yung video presentation. Papakita natin dito, i-explore natin yung Upcoin account. How to create and upgrade Upcoin account. Punta ka lang sa link ng sponsor mo, copy-paste mo yun sa browser. Then, click mo yung register. So, makikita mo dito kung sino yung sponsor mo, then fill up mo lang yung nandito. Then, click mo yung box, then sign up. So, successful na siya. Gagawin natin is mag-login. Ito na yung itsura ng account natin sa Upcoin. So, dito, makikita mo, free member ka pa lang. So, kailangan mong mag-upgrade para makita mo or makuha mo yung benefit ng Upcoin. So, isa dito yung pwede kang kumita ng 500 pesos or more a day at meron ka na ring advertising credit. So, tulad nito, ito, kung ano yung current online business mo, pwede mo siyang i-post dito. So, marami na makakakita nun. So, mag-upgrade na tayo. Click mo yung finance, then deposit to wallet. Lalabas dito yung amount. Per upgrade po is $1. So, amount natin is 1. Processor is Bitcoin lang yung accepted. Then, click deposit. Mare-redirect kayo dito sa coin payments. Fill up mo lang yung name mo, tsaka yung email address mo. Then, choose ka ng coin mo. Usually, Bitcoin yung coin natin, diba? Pero pwede kang, halimbawa kung may mga ibang coins ka, yan, choose mo lang kung alin dyan. Then, complete checkout. Lalabas dito kung magkano yung amount na sisend mo at yung wallet address. Take note na kailangan sakto yung amount na sisend mo kasi kapag kulang, hindi siya i-accept, ma-refund sa'yo yun. Then, meron tayong time left dito, timer. Before time ends, kailangan nakapag-deposit ka na para hindi ma-refund sa'yo. Para maging successful yung deposit mo. So, yun, copy-paste mo lang yan, then mag-login ka sa Bitcoin wallet mo. Ito yung ginagamit natin is yung coins.ph. So, click mo lang yung send, then copy-paste mo yung amount at saka wallet address. Then, click continue. Yan, successful na siya. So, makikita mo na sa deposit wallet mo yung amount na dineposit mo. Itong section na to makikita mo sa lower right side ng dashboard. Magka-appear to dito, minsan namabot siya ng wala pang 30 minutes na meron na siya. Meron naman sa iba, maabot siya ng 5 hours. Depende po kung gano'ng katagal mo confirm yung payment mo. So, punta ka ulit sa finance, then upgrade membership. So, gagamitin mo dito yung deposit wallet mo. Take note, meron tayong dalawang option sa pag-upgrade ng account. First is yung pag-deposit. At yung second naman is yung gumamit ng code. Meron tayong mga leaders dyan na nagbibenta ng mga codes. Pwede kayong bumili sa kanila, automatic yun. Magbayad ka lang. Then yung code, ito yung dito, copy-paste mo yung code dito and click mo yung redeem, na-upgrade ka na. So, dito, ginamit nga natin yung deposit wallet. So, click mo yung pay. So, successful na siya at yung membership mo naging pro na siya. So, congratulations! Ito naman, makikita mo yung referral link mo. Ito yung bibigay mo sa mga downlines mo. Diyan sila magre-register para yung mga nagre-register dyan, lahat ng mga nagre-register dyan na mag-upgrade, ikita ka. So, meron tayong video din on how the system works, kung paano mo makuha yung 500 pesos a day dito sa Upcoin. So, marami tayong ways to earn. At saka, soon din pala yung paid to click. So, maraming add-ons dito sa Upcoin. Napakaganda talaga ng program na to. Papakita ko sa iyo yung paano mag-purchase ng ePIN. So, punta ka lang ulit sa finance, then ePIN system. So, take note, hindi ka makaka-purchase ng ePIN codes kung wala kang balance. So, either meron kang payout balance or deposit balance.
So, yung ginawa natin kanina, nag-deposit tayo dun sa coin payments, diba? Click natin yung deposit wallet. So, dito, meron akong $5. So, yan yung gagamitin ko para mag-purchase ng code. So, click ko lang yung pay. Ayun, successful na siya. Lumabas na yung e-pin code. So, dito, hindi pa siya nagamit, diba? Then, mamomonitor mo dito kung sino yung pagsisendan mo, sino yung gumamit ng codes mo para hindi ka malito kung sino na yung, kung alin yung codes yung available pa, diba? So, monitor mo yan lahat. Dito naman, tuturo ko sa iyo yung genealogy. So, click mo lang yung network, makikita mo yung binary tree. Ito yung account mo, first account mo. Then, dito sa add user, pwede kang mag-encode direct sa account mo. Pero, may pero siya. Kailangan yung first direct mo sa left and right, kailangan i-encode mo siya through your referral link. Kasi kapag diretso dito, mag-error siya. So, ayan. Ito yung lalabas kapag na-click mo to. Ibig sabihin, hindi siya pwede. Kapag, halimbawa, multiple accounts ka, i-encode mo ulit yung first left-right mo through your link. Yun. So, eto. May left and right ka na. So, pwede ka nang mag-add user diretso dito. So, click mo yan. Then, lalabas na yung add member. Yan. Fill up mo lang siya. And take note din na hindi ka pwedeng mag-add user kung wala kang e-pin code na available or deposit wallet. So, eto, may $1 tayo dito. Ito yung gagamitin natin para mag-add ng member. Kasi kapag wala kang deposit wallet, payout wallet, or e-pin codes, hindi ka makakapag-add. So, ayun, successful na siya. Ito, makikita mo na yung new member mo. So, diba? Napakaganda niyang gamitin kasi convenient, diba? Kung saan mo gustong idugtong. Tsaka, meron din ditong automatic leg build up, diba? Kung saan mo gustong madugtong yung bagong members, halimbawa. So, kung sa left mo gusto, so, ayan, babagsak siya dito. Kung sa right mo gusto, lagay mo yung right dito. So, choose mo yung right, then save. So, kapag may mga magsa-sign up, sa right siya mapupunta. Meron naman weak leg. So, kung ano yung available slots, dun sila madudugtong. So, ayun. Salamat sa panunood ng video na to. I hope na marami kang natutunan. And God bless.